Ang ninuno. Yo, what's up mga kabayan? Nandito na ulit ako sa studio. Maraming salamat kay Pao sa pagbigay ng bago kong tangan. Ito yun, yung gabay medalyon, tapos hinaluan niya nito. Kapala, nandito na yung gabay medalyon natin. Papakita ko sa inyo kung bakit upgraded na ito. Ito yung sinasabi kong upgraded gabay medalyon natin mga kabayan. Kung papansin nyo, makapal na siya. Ayan o. Yung loob nito, andyan pa rin yung sign, baliktaran. Sa loob, merong palaman ng mga mutya. Iba't ibang uri ng mga gamit. Pakita ko lang sa screen, eto siya. Yan. Kaso hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung pinakapangalan yan. Pero yung mga yan, mga kabayan, nasa loob ng medalyon. Meron na tong mutya at siguradong mas mabisa na ito. Sa lahat ng interesado, mag-message lang or mag-comment, may sasagot sa inyo. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ingo. Taong 1993, probinsya ng Antique. May mga kaganapan sa mundong ito na sadyang hindi maipaliwanag. Na kahit pinaka-sopistikadong teknolohiya at kaalaman, kagaya na lang ng kakayahang taglay ng mga albularyo, pagpapakita ng iba't ibang elemento at mga nilalang na hindi natin akalaing nabubuhay kasama natin. Ito ang naging karanasan ni Ingo nang minsang mapadpad sa isang liblib na probinsya sa Visayas. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang real estate broker itong si Ingo. Domingo ang buong pangalan, ngunit nakasanayan ng karamihang tawagin sa palayaw. Maging ang mga kasamaan sa opisina, ganun din ang tawag. Bilang broker, kung sino-sino ang nakakausap ng binata, kadalasan mga mayayamang naghahanap ng lupang pagtatayuan ng kanilang negosyo o hindi kaya naman ang tahanan. Maging ang mga taong nagnanais na magpabenta ng kanilang ari-ariang lupa, tumatawag sa kanya o hindi kaya naman sinasadya siya sa kanilang opisina. Dito nagsimula ang hindi pangkaraniwang karanasan ni Ingo. Kaunting pagpapaliwanag sa tampok ng ating karakter. Medyo malambot kumilos. Malambot magsalita si Ingo. Mapagkakamalan mo itong binabae sa unang tingin, ngunit lalaki ang binata. Sa katunayan, malapit na itong ikasal sa kasintahang manager ng kanilang pinagtatrabahuang opisina. Isang umaga, kakarating lang ng binata sa pinagtatrabahuan nang makasalubong ang isang matandang babae. Magara ang kasuotan nito. May nakabuntot na mga kalalakian. Sa isip ni Ingo, mayaman ang babae. Kaya binati niya ito ng maayos at tinanong kung sino ang hinahanap. Magandang umaga po. May tutulong po ba ako? Tumingin lang sa kanya ang babae. Nagpatuloy ito sa pagpasok. Hinarap naman ito ng receptionist sa lugar. May hinahanap akong lalaki. Ang pangalan niya ay Domingo. Dito nagtatrabaho. Nasaan siya? Nagtaka ang receptionist. Wala namang Domingo na nagtatrabaho doon. Narinig ito ng binata at dahil hindi siya pinansin ng babae, hinayaan niya itong makipag-usap sa ibang katrabaho. Ilang kasama pa ang tinanong ng receptionist, ngunit wala silang maisagot. Hanggang sa napansin nito si Ingo na nakatayo sa sulok. O Ingo, may kilala ka bang Domingo? Dito daw Teka, Domingo yung pangalan mong... Ay, eto ma'am oh. Siya po yung hinahanap nyo, si Ingo. Hindi po kasi siya kilala sa pangalang Domingo eh. Wika ng receptionist. Nagkamot lang ng ulo ang binata. Sa totoo lang, medyo naiinis ito sa inasal ng babaeng iyon.
Ngunit dahil kliyente nila ito, kailangan niyang makiharap ng maayos. Hindi ka man lang nagsasalita dyan. Ikaw pala yung hinahanap kong tao. Hindi mo ba ako kilala? Wika ng matanda. Hindi po eh. Tugon ng binata dahil talagang naiinis na ito. Sa isip niya, marami naman siyang ibang kliyente. Kung sakaling hindi maganda ang takbo ng usapan, tatanggihan niya ang anumang alok ng babaeng iyon. Ako si Doña Clara ng Hacienda de Piedad. Sa probinsya to ng Antique. Naparito ako dahil may nakapagsabi sa akin na mahusay daw kayo pagdating sa pagbebenta ng ari-ariang lupa. Sana nga lang totoo ang narinig ko. Muling wika ni Doña Clara. Paano ko naman to makikilala? Nasa sulok pala ng Kabisayaan eh. Pabulong na wika ni Ingo. Ano sabi mo? Muling tanong ng Donya dahil hindi nito naunawaan ang sinabi ng binata. Wala po. Ang sabi ko, hindi po kayo nagkamali ng nilapitan. Tara, doon po natin pag-usapan sa opisina ko. Janet, dalan mo ng kape si ma'am. Tugon ni Ingo. Pagkarating sa loob ng opisina, hindi na nagsayang pa ng oras ang matanda. Kaagad nitong sinabi ang pakay. Nais kong ibenta ang ari-arian ng nasira kong asawa. Nasa gawing dulo ng aming asyenda. Matutulungan mo ba ako? Tanong ng Donya. Matutulungan ko po kayo pero kailangan ko pong mapuntahan ng personalang lugar para may ideya ako kung anong ibebenta ko. Tugon ni Ingo. Walang problema. Mayaman ako. Kaya kong sagutin ang pamasahe mo. Tutuloy yan, pati na rin pagkain habang nandun ka sa probinsya. At sa oras na maibenta ang lupang yon, ibibigay ko sa iyo ang ika-4 na bahagi ng mapagbebentahan bilang komisyon. Ano, payag ka pa? Nanlaki mga mata ni Ingo dahil malaking halaga ang pinag-uusapan nila ng mga sandaling iyon. Para sa kanya, wala nang dahilan para umayaw. Siyempre naman po, Doña Clara. Kailan po ba ang alis natin? Tanong ni Ingo. Sa lalong madaling panahon. Ipapadala ko sa iyo yung ticket ng eroplano mo bukas. Tugon ng Donya. Kagad na itong nagpaalam. Kinabukasan dumating nga ang tiket ng eroplano. Nagulat si Ingo dahil sa hapon ng araw na yun ang kanyang lipad. Dali-daling naganda ang binata. Nagpaalam ito sa kasintahan at kagad na ding umalis papuntang airport. Mabilis lang ang biyahe, papuntang Antique. Ngunit ginabi sila sa daanan papunta sa mansyon ng Donya. Hindi makapaniwala si Ingo dahil napakalaki ng bahay nito. Malapalasyo sa gara at makaluma ang mga disenyo. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Pansamantala kang matutulog dito. Bukas, ipapatid kita sa tutuluyan mong bila malapit sa lupang sinasabi ko. At bukas na din natin sisilipin ang lugar. Alam kong pagod ka sa biyahe. Pasensya na ha. Ura-uradang pagpapasundo ko sa iyo. Wika ng Donya. Wala pong problema, Doña Clara. Sige po Maraming salamat sa pagtanggap. Magpapahinga na po ako. Tugon ng binata. Agad naman siyang sinamahan ng katulong na itago na lang natin sa pangalang Miding. Alam mo, may pagkasuplada yang si Senyora. Pero napakabait niyan. Kaya pasensya ka na. Wika ng kasambahay. Wala pong problema, Aling.
Ano nga po pala yung pangalan nyo? Tanong ni Ingo. Miding. Miding na lang ang pangalan ko. O siya, sige na. Maiwan na kita. Tugon ni Aling Miding. Kinabukasan maagang nagising si Ingo. Paglabas ito sa kwarto, sinalubong siya ng katulong. Inayang mag-almusal. Matapos kumain ay lumabas na ng kwarto ang Donya. Inaya na itong pumunta sa lupain. Pagdating sa lugar ay nakita ng binatang maraming naninirahan. Alam nito na maaaring maging problema ang mga nakatira sa oras na ibenta ang lupa. Mukhang magiging problema natin yung mga naninirahan sa lugar, Doña Clara. Ano po bang balak niyo sa kanila? Tanong ni Ingo. Nakausap ko na yung mga taong yan eh. Pumayag na silang ilipat sa isang lugar. Mga trabahador ko din ang nakatira doon. Maliban sa isang matandang nakatira sa gawing dulo, doon malapit sa ilog. Tugon ni Donya. Magaling sa pakikipag-usap si Ingo. Kaya naman naglakas loob itong puntahan ang sinasabing matanda. Pagkarating doon, nakita niya ang napakaraming taong nakapila sa labas. Kaya nagtaka ito kung ano ang nangyayari. Sinubukan itong magtanong sa mga tao, ngunit wala sa mga ito ang marunong magsalita ng Tagalog. Ang tanging sinabi lang sa kanya ay ang mga katagang karay, mapaburong, na ang ibig sabihin, magpapagamot. At dahil walang mapagtanungan ng binata, nagpa siya itong mag-antay na humupa ang tao. Inabot ng hapon, bago siya magkaroon ng pagkakataong makausap ang matanda. Magandang hapon po, Manong. Maaari ko po ba kayo makausap? Tanong ni Ingo. Mabuti na lang, marunong itong magtagalog. Tumuloy ka at maupo sandali. Tatapusin ko lang ang pagliligpit. Pasensya ka na ha. Buong araw kang nag-antay. Siguradong gutom ka na. Ay sandali, kukuha lang ako ng makakain mo. Tugon ng matanda. Hindi na nakatanggi si Ingo. Dahil sa totoo lang hindi ito nakapagtanghalian. Ilang sandali pa bumalik ang matanda. May dalang isang pinggang kamote at tasa ng mainit na kape. Pasensya ka na. Ito lang ang maibibigay ko sa'yo dahil hindi pa ako nakakababa ng bayan. Tugon ni Mang Pabian. Naku, wala pong problema. Masarap nga po yung kamote sa kape. Tugon ni Ingo. Siguradong mahalaga ang pinunta mo dito. Kung hindi hindi ka din magtsatsaga sa pag-aantay sa akin. Marami kasi akong pasyente. Napatingin si Ingo sa matanda. Ano po ba kayo? Doktor? Ngumiti ang matanda. Tumayo ito at muling bumalik sa pagliligpit ng gamit. Kung sa mga tao dito sa baryo, oo, doktor ang tingin nila sa akin. Pero sa mga taga-syudad, malaking katatawanan ng mga kagaya kong albularyo. Tugon ni Mang Pabian. Dagdag pa nito, maraming tao ang nagpupunta sa kanya dahil walang perang pambayad sa mga doktor. Kung ganun po, marami na din kayong napagaling? Tanong ni Ingo. Siguro, ang mga tao na lang sa baryo ang tanungin mo. Pero teka, yan lang ba ang pinunta mo dito? Biglang naalala ni Ingo ang sadya. Kaya kagad niya itong inilahad sa matanda. Ay, naparito po ako para kay Doña Clara. Kasi po, pinagbibili niya yung lupaing ito eh.
Ililipat kayo sa isang magandang lokasyon kaso medyo nahihirapan daw po siyang kumbinsihin kayo. At yun po ang gusto kong malaman kung bakit. Wika ni Ingo. Tumawa ang matanda at muling naupo sa mesa. Wala namang nagbabawal sa kanya na ibenta ang lugar na ito. Sa katunayan, sinusubukan ko na ding umalis para lumipat doon sa sinasabi niyang lugar. Pero tila ang kalikasan ang ayaw pumayag. Nagtaka ang binata sa sinabi ni Mang Fabian. Kaya naman lalong humaba ang kanilang usapan. Kalikasan? Paano niyo po nasabi, Tatang? Muling tanong ni Ingo. Kung magtatagal ka dito, saka mo lang siguro mauunawaan ang lahat. Tugon ni Mang Fabian. Hindi na malaya ng 2 ang oras. Paglabas ni Ingo, nakita nitong napakadilim ng paligid. Naku po, madilim na pala. Paano pa ako makakauwi nito? Wika ni Ingo. Walang problema. Ay sandali lang. Kukuha ako ng sulo. Tugon ni Mang Fabian. Ngunit sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman, oo. Tatang, umuulan na po eh. Paano ko nito? Napangiti ang matanda. Inayang pumasok muli sa tahanan si Ingo. Hindi ka malasa ng ngabutan ng ulan, iho. Hindi ba tinatanong mo sa akin kung bakit kalikasan ang dahilan ng pananatili ko dito? Siguro ngayong gabi, masasagot ang lahat ng yon. Dito ka na muna matulog. Wika ni Mang Fabian. Walang nagawa si Ingo kung hindi sundin ito. Habang nakaiga sa gilid, pinapakinggan ng binata ang malakas na buhos ng ulan na sinasabayan ng tunog ng mga palaka at mga kulisap. Noon lang nakaramdam ng ganong kapayapang gabi si Ingo. At dahil naninibago ang katawan, hindi kaagad nakatulog ang binata. Pinakikiramdaman nito ang paligid. Hanggang sa madaling araw na siyang nakatulog. Ilang oras lang ay tumilaok na ang manok. Bagaman inaantok pa, kaagad nang bumangon si Ingo. At dahil sa mahabang bangko sa sala siya natulog, agad niyang nakita si Mang Fabian na nagsisibak ng kahoy. Oh, gising ka na pala. Hula ko, hindi ka nakatulog ng maayos, ano? Opo eh. Naninibago po kasi yung katawan ko pero salamat po sa pagpapatuloy sa akin ha. Walang problema. O siya, mag-almusal muna tayo bago kita iikot sa lupain. Pag-uusap ng dalawa. Matapos mag-almusal, naglakad ang dalawa papunta sa ilog. Tumambad kay Ingo ang malaking puno ng balete. Grabe! Ang laki ng punong tumanong ah. Sa tingin mo, ilang taon na po ito? Tanong ni Ingo. Hindi ko masabi pero ang alam ko, mas matanda pa yan sa akin eh. Pero hindi yan ang impinunta natin dito. Tignan mo ang mga tao sa paligid. Mahabang panahon na silang nakatira dito at ilang beses na din nilang sinubukang umalis. Pero patuloy lang din silang bumabalik sa lugar na ito. Wika ni Mang Fabian. Bakit naman po, Manong? Ano po bang meron sa lugar na to?
Tanong ni Ingo habang iniikot ang kanyang tingin sa paligid. At habang nag-uusap ang dalawa, may mag-asawang lumapit sa matanda. Kalong-kalong ng mga ito ang isang sanggol na halos wala ng buhay. Humingi ng tulong ang mga ito sa matanda. Ngunit sa isip ng binata, paanong makakatulong si Mang Fabian? Dalhin niyo ang bata sa bahay. Ingo, samahan mo sila. Susunod ako. May gagawin lang ako sandali. Wika ng matanda. Sa hindi malamang kadahilanan ay sumunod ang binata. Pagdating sa tahanan, hinanda nito ang higaan ng binata. Makalipas ang ilang minuto, wala pa rin si Mang Fabian, kaya naisipan ng binata na balikan ito sa ilog. Pagkarating sa lugar, nakita ni Ingo na nakatayo si Mang Fabian sa harapan ng puno ng balete. Nakataas ang mga kamay nito habang nakapikit ang mga mata. Naisipang magkubli ng binata sa mayabong na damo. Pinagmasdan ang ginagawa ng matanda. Nanlaki mga mata nito nang biglang may magpakitang nilalang. Ginto ang buhok. Nakasuot ng magarang damit. Niyakap ito ng matanda. Nag-uusap sila sa hindi maunawaang lengguwahe. May inabot ang nilalang kay Mang Fabio. Kagad na itong umalis. Hindi lumabas sa pinagtataguan si Ingo sa takot na makita siya ng matanda. Maya-maya ay bumalik na ang matanda sa kanyang tahanan. Marami nitong sinundan ni Ingo. Pagkarating doon, kagad dinaluhan ni Mang Fabian ang batang pasyente. Kinuha nito ang bagay na ibinigay sa kanya ng lalaking nakita sa puno ng balete. Napagtanto ni Ingo na ito ay maliit na botelya. Binuksan ng matanda at pinatak sa bibig ng bata. Magiging maayos na ang kalagayan ng anak niyo. Hayaan niyo lang siyang magpahinga dito ng ilang minuto. Paggising niya, tignan niyo, ay parang walang nangyari. Wika ni Mang Fabian. Nakatitig lang ito kay Ingo. Nanlaki mga mata nang tila nagbabago ang itsura ng matanda. Parang bumabata ito sa kanyang paningin. Halos kamukha ito nung nilalang na nakita nila sa tabing ilog. Ilang sandali pa ay nagising na ang paslit. Laking tuwa ng mag-asawa dahil muling nabuhay ang kanilang anak. Habang naglalakad palayo, walang tigil sa pagpapasalamat ang dalawa. Kakaibang kasiyahan talaga ang naidudulot ng makatulong sa kapwa. O siguro naman, nasagot na ang katanungan mo kung bakit hindi ako makaalis sa lugar na ito. Wika ni Mang Fabian. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang magtapat. Nakita ko po kayo eh. May kausap kayong lalaki dun sa puno ng balete. Lalaki po ba yun o hindi ko po alam, basta mukha pong nilalang. Pasensya na po kung sinundan ko kayo pabalik sa ilog. Napangiti ang matanda at naupo sa atangan ng bahay. Walang problema. Alam kong nandun ka ng mga oras na yon. At tama ka, Ingo. Hindi pangkaraniwan ang nakita mo. Maniwala ka man o hindi, pati ako hanggang sa ngayon nagtataka. Tugon ng matanda. Hindi na ito naglihim pa sa binata. Si Ingo mismo ang nakasaksi sa mga sinasabi ni Mang Fabian. Laking gulat ng binata dahil biglang nagbago ang anyo ng matanda. Naging matipunong lalaki. Nakasuot ng magarang damit. Maputi ang balat. Kulay ginto ang buhok.
Mahaba ang tenga, kulay asul ang mga mata. Hindi makakilos si Ingo ng mga sandaling iyon dahil sa hinagap. Hindi nito inaakalang makakakita siya ng nilalang mula sa kabilang dimensyon. Ang lugar na ito ay tahanan ng aming angkan sa loob ng mahabang panahon. At kaming mga diwata, nakatali sa lugar kung saan kami isinilang. Wika ni Mang Fabian. Paano po yung mga taong nakatira dito? Kagaya niyo din po ba sila? Tanong ni Ingo. Hindi. Pangkaraniwang tao lang ang mga iyon. Wala silang alam kung ano ako. Ang nalalaman lang nila, isa kong albularyo. Tugon ni Mang Fabian. Marami pa itong ipinakita sa binata na naging dahilan para tuluyang magbago ang isip nito na tulungan si Doña Clara. Makalipas ang isang araw, muli itong bumalik sa tahanan ng Donya. Kinausap ito. Ngunit hindi inaasahan ng binata ang magiging tugon ng matanda. Alam ko nang mangyayari ito, Ingo. Hindi ko na ipipilit pang paalisin ng mga tao doon. At alam kong natuklasan mo na din ang dahilan kung bakit. Hindi ko na aalamin pa. Dahil sa totoo lang, hirap akong paniwalaan ng mga ganyang bagay. Wika ng Donya. Kahit papano, naging masaya si Ingo dahil hindi na natuloy pa ang pagpapalis kay Mang Fabian sa lugar. Dahil sa nangyari, kakaibang swerte ang dumapo sa binata. Matapos ikasal sa kasintahan, nakatanggap ng sulat si Ingo mula kay Doña Clara. Dali-dali itong bumalik sa mansyon ng matanda. Nakita itong nakaratay sa higaan. May sakit po ba kayo, senyora? Oo, Ingo. At sa palagay ko, hindi na ako magtatagal. Naku, wag niyo naman pong sabihin yan. Sandali lang po, ipapatawag ko po si Mang Fabian. Kaya niya po kayong pagalingin. Akmang tatayo na sana ang binata. Ngunit pinigilan ito ng matanda. Hindi na, Ingo. Pinapunta kita para sa mas mahalagang bagay. Basahin mo ang laman ng dokumentong yan. Alam kong walang ibang karapat dapat na magmay-ari nito kung hindi ikaw. Marahang binasa ng binata ang dokumento. Nanlaki mga mata dahil nakita ng binata ang pangalan bilang solong tagapagmana ng buong ari-arian ng matanda. Sandali lang po Mukhang nagkakamali po kayo, senyora. Paano po ako magiging tagapagmana? Ilang buwan pa lang tayo nagkakilala eh. Napangiti ang matanda. Ipinaliwanag ang dahilan. Alam mo, Ingo, wala akong anak. Wala ring kamag-anak. Lahat sila ay nasa ibang bansa na at may sariling buhay at ari-arian. Hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-asawa dahil masyado kong ginugol ang panahon sa pagpapahalago ng asyenda. Wika ng Donya. Dagdag pa nito. Hindi lang si Ingo ang ahenteng pinakiusapan niyang ibenta ang ari-arian. Ito lang ang ginamit niyang paraan upang malaman ang taong mangangalaga nito. Ngunit ang mga nauna sa binata, bigong mapagtanto ang gustong mangyari ng matanda. Matapos mailipat sa pangalan ni Ingo ang ari-arian, kagad nang namaalam ang butihing Donya. Ginawa naman ni Ingo ang lahat upang pagandahin ang lugar at bigyan ng maayos na hanap buhay ang mga nakatira. Nagpatayo ng paaralan. Maliit na pagamutan ang mag-asawa. Kalaunan, kinilala ang asyenda bilang isa sa mga barangay ng bayang iyon.
at si Mang Pabian. Maniwala man kayo o hindi, hanggang sa kasalukuyan, naroon pa rin sa lugar. Patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan. Sadyang ang hindi natin maipapaliwanag ang takbo ng buhay ng isang tao. Walang makakapagsabi kung kailan ito tuluyang magbabago. At sa karanasan ni Ingo, hindi niya akalain na makikilala niya ang isang albularyo na diwata. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Erning. Taong 1973, Palawan. Panahon ng tag-ulan nang dumating sa probinsya ng Palawan si Erning, isang binatang nagmula sa timog ng Katagalugan. Napunta ito sa Palawan dahil lamang sa aksidente sa kalsada. Nasagasaan ng sasakyan na minamaneho ng kaibigan ni Erning ang anak ng kilalang tao sa kanilang lugar. Patay ang babaeng anak nito na pinuno ng sindikato. Kaya naman hindi ito napalampas ng ama. 2 sa 4 na sakay ng kotse ang napapatay nito. Si Erning at Tope na lang ang natitirang buhay sa kanila. At upang maagapan, ipinadala ng mga magulang si Erning sa probinsya ng ina. Samantalang si Tope naman, minarapat ng mga magulang na pasamahin sa kababata. Pasensya ka na, Iho. Pero para din ito sa ikabubuti mo. Ayaw namin paglamayan ang panganay namin dahil sa kasalanang hindi mo namang ginawa. Magtiis ka muna doon sa probinsya at magpalamig. Papasan patuho pa din ang gulo. Wika ng ama. Madaling araw parang naroon na si Tope sa tahanan ni Erning. Hinatid ito ng mga magulang. Nang makaalis na ang ama't ina ni Tope. Erning, pwede bang lumabas muna tayo, maaga pa naman eh. Nakita ko sa kanto naroon pa yung mambabalot. Bili muna tayo, nagugutom na ako eh. Hindi na ako nakakain sa bahay sa pagmamadali nila nanay. Halika na, ililibre kita. Wika ni Tope. Alam mo namang ayoko ng mga ganyang pagkain eh. Pero sige, sasamahan kita. Ilibre mo na lang ako ng chicharon. Para naman may pakinabang ka. Tugon ni Erning. Nang nasa tindahan na ng mambabalot, nalingat lang sandali ang tendero. Ibinulsa ni Tope ang tingi-tinging asin. Medyo may problema si Tope sa kakulitan ng kamay. Hindi mapigil ang pagdampot ng kung ano-ano. Hoy, ano yung ginagawa mo? Pati ba naman si Manong tataluhin mo? Saway ni Erning. Kaso nga lang tinawag na sila ng magulang at sinabing naroon na ang sasakyan nila papuntang terminal. Halika na, Erning. Alis na daw tayo. Wika ni Tope. Kagad nang pumunta ng sasakyan. Magtatanghali na nang marating nila ang probinsya. Ang problema, bigla silang nawala at hindi na alam kung saan papunta. Hindi mahilig makinig si Erning sa mga utos at bilin, kaya naman sa ibang baryo sila napadpad. Nasa na ba tayo, Erning? Akala ko ba alam mo yung papunta sa lugar ng nanay mo? Eh sabi nila, wala pang 1 oras ang biyahe papunta doon ah. Magdadalawang oras na tayo nandito. Wika ni Tope. Pero maging si Erning, hindi rin alam kung nasaan sila. Ang natatandaan lang niya, bigla na lang siyang nakatulog sa sasakyan. At nang magising, mapuno na at napakalawak ng lugar. Huwag ka nga maingay. Mas lalo kong hindi nakakapag-isip eh. Ang mabuti pa, bumaba na lang tayo sa susunod na hintuan. Magtanong na lang tayo. Ikaw kasi tutulog-tulog ka eh.
Wika ni Erning. Tila sinisisi pa nito si Tope sa pagkaligaw. Pero ang hindi nila maunawaan, bakit pareho silang bigla na lang inantok nang walang dahilan habang nasa biyahe. Maya-maya pa, narating na nila ang huling hintuan. Ayon sa konduktor, 2 bayan na ang nalampasan nila. At ang masama, wala na silang masasakyang biyahe pabalik hanggang sa kinaumagahan. Yari tayo, Erning. Mukhang sa daan tayo matutulog dito Ano pa yan Unang araw pa lang natin sa probinsya. Panay kapalpakan na ang sinapit natin. Paano na yan ngayon? Wika ni Tope. Makikita ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi siya sanay sa probinsya at ito ang unang beses na malayo sa pamilya. Makalipas lang ang ilang sandali, lumapit sa kanila ang isang matandang babae. Tila pareho nila itong pasahero sa bus na sinakyan. Magandang hapon mga iho. Pasensya na't hindi ko naiwasang marinig ang mga usapan niyo. Lumampas kayo sa bababaan niya. Ay naku, mahirap ang ganyan. Bukas ng alas 5 pa ang susunod na biyahe. Delikado kung dito kayo magpapagabi. Mamaya lang wala ng tao dito. Kung gusto niyo, sumama muna kayo sa akin. Andyan lang naman ang bahay ko sa unahan. Maaari kayo magpalipas ng gabi doon kung gusto niyo. Kesa naman dito kayo magpaumaga. Baka madaanan kayo ng mga tulisan at saktan pa kayo. Wika ni Manang Deborah. Hindi naman nagdalawang isip ang magkaibigan. Nang marinig nila ang tungkol sa mga tulisan, muli nilang naalala ang mga taong tumutugi sa kanila para mapatay. Nako Manang, hindi na po kami tatanggi sa alok niyo kahit magbayad na lang po kami. Mayaman naman po yung mga magulang namin, ang mahalaga po may matulugan kami ngayong gabi. Sana po may pagkain din po sa inyo kanina pa po kami hindi kumakain Tugon ni Tope. Siniko naman ni Erning ang kaibigan. Pasensya na po kayo Manang Deborah sa kaibigan ko Kulang lang po yan sa tornilyo yung utak yan Kahit po matutulugan lang sa gabi, ayos na po sa amin. Ayaw din po naming maging abala sa inyo. Wika ni Erning. Wala yun iho. Ano ka ba? Halik kayo at ipagluluto ko kayo ng dinuguan. Bilisan nyo at malamig na ang gabi. Tugon ni Manang Deborah. Nang marinig ito ni Tope, mas lalo siyang nagutom dahil noon pa man, paborito niya ang dinuguan. Matapos ang usapan, kaagad naman silang naglakad papunta sa tahanan ng matanda. Nagkusa din sila Tope na bitbitin ng lalagyang dala ni Manang Deborah na halatang may kabigatan. Naglakad sila papasok sa daanang hindi sementado. Sa loob ng mapunong parte ng lugar, nakita nila Tope ang nagtataasang mga kawayan. Sa unahan naman, merong mga puno ng saging na sobrang taba at taas. Namangha sila Erning at Tope sa nasasaksiyan. Grabe, ganito pala kaganda sa probinsya. Nakakabighani naman po dito Manang Deborah. Malayo pa po ba yung bahay niyo? Medyo nagugutom na po talaga ako Wika ni Tope, na tila hindi man lang nahihiya sa matanda. Dahil sa kadaldala ni Tope, hindi nila namalayang sobrang layo na ng nilakad nila. Hanggang sa makarating sa isang lumang bahay na gawa lamang sa kawayan, tabla at sira-sirang bubong. Sa kabila nito malawak ang tahanan. Nalaman nilang mag-isang naninirahan doon si Manang Deborah. Ang lungkot naman po dito sa bahay nyo. Lalo pat mag-isa lang kayo. Nasaan po ba yung mga anak nyo? Sana hindi nyo po masamain ang tanong ko.
Wika ni Erning. Ayon sa matanda, matagal na siyang mag-isa. Pinili nito na huwag mag-asawa kaya wala itong katawang sa buhay. Oo nga po, Manang. Ang lungkot dito ah. Hindi nyo ba naisip na lumipat ng bahay? Kahit sa malapit po sa mga kapatid nyo. Mas maganda po kasi na meron kayong nakakasama o kahit nakakausap man lang. Wika ni Tope. Hindi naman sumagot pa ang matanda. Ngumiti lang ito at niyayang umupo sila. Sana yan lang mga iho. At saka bakit naman ako malulungkot? Nandito kayo. O siya, maghahanda lang ako ng pagkain niyo. Dumito muna kayo. Wika ni Manang Deborah. Pumunta na ang matanda sa kusina. Naiwan namang nakatingin lang sa paligid ang magkaibigan. Erding, hindi naman sa kalabisan ha. Pero, naamoy mo ba yung matanda? Ang baho. Parang amoy imburnal. Sa tingin mo, naliligo pa ba yon? Mamaya hindi natin alam. Aswang yata yung sinamahan natin. Naku, yari ka sa ating dalawa. Ikaw pa naman yung parang masarap kainin. Wika ni Tope. Ano ka ba? Mamaya nakikinig yung matanda eh. Nagmagandang loob na nga eh. Kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Manahimik ka na nga lang dyan. Tugon ni Erning. Habang nag-uusap ang dalawa, muling lumabas si Manang Deborah mula sa kusina. Merong dalang maiinom. Eto, magkape muna kayo. Pasensya na't hindi pa ako nakapagluto ng dinuguan ha. Pero kung kumakain kayo nitong alamang pwede nyo namang subukan. Masarap yan sa bahaw. Aalis muna ako, kulang yung sangkap ko sa pagluluto. Wika ni Manang Deborah. Matapos magsalita, kagad na itong lumabas ng tahanan. Napansin naman ng dalawa na papunta ito sa likod ng bahay. Pwede na din to, Erning. Nagugutom na ako eh. Kung ayaw mong kumain, ako na lang. Mukha namang masarap yung paggisa ng alamang eh. Wika ni Tope. Nagmamadali pa itong kumuha ng kanin at kinamay ang alamang. Ayos to ang sarap. Akala ko maalat, pero hindi pala. Para lang akong kumakain ng giniling na karne ah. Erning, tara. Subukan mo to, bilisan mo na. Wika ni Tope. Pinipilit niyang kumain si Erning, pero hindi talaga ito kumakain ng bagoong. Sige na, ikaw na lang yung kumain, wala akong gana. At saka, alam mo namang hindi ako nakain ng ganyan. Magkakape na lang muna ako. Huwag mong ubusan ng kanin yung matanda ah, maiya ka naman. Tugon ni Erning. Halos maubos na ni Tope ang bahaw, pero wala pa rin ang matanda. Kaya naman naisipan ni Erning na manguha ng manggang nakita sa bakuran. Lumulundoy na ang mga sanga sa dami ng bunga na tila hindi man lang kinukuha ni Manang Deborah. Teka Tope, diyan ka lang ah. Kukuha lang ako ng mangga. Mukhang mas masarap to sa asin eh. Teka, andyan pa ba sa'yo yung asin kaninang madaling araw? Yung tinago mo, yung ninakaw mo sa nagtitinda ng balot? Wika ni Erning. Oo naman ha, sa akin pa, kaso pagtyagaan mo na lang ha. Medyo natunaw ata sa init ang biyahe. Tugon ni Tope. Inabot nito ang ilang maliliit na supot ng asin. Bagyang nagtutubig na dahil sa pagkakalagay sa bulsa. Kaya naman sa pandidiri, muli na lang itong ibinalik ni Erning sa kaibigan. Kinuha niya ang paboritong balisong para mabalatan ng mangga. Nangangasim na si Erming at naglalaway. Kaya naman kahit walang asin,
Kagad niya itong kinain habang nakaupo sa sala. Habang si Tupe naman, umikot muna sa tahanan hanggang sa makakita ng itim na kabibe. Kasinlaki lang ito ng kamao ng sanggol. At dahil sa kintab, naisipan na naman itong damputin ni Tupe at kaagad na binulsa. Ayos to ah. Maganda tong ilagay sa kwarto pag uwi. Wika ni Tupe. Tumingin pa ito sa paligid kung may nakakita sa kanya. Maya-maya pa, matapos makakain muling inantok ang dalawa. Parehong pakiramdam habang nakasakay sila sa bus kanina. Tupe, masama to. Inaantok na naman ako ah. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Mukhang maling sumama tayo sa matandang yun eh. Wika ni Erning ngunit huli na ang lahat. Pareho silang nahihilo at papikit na. Bago tuluyang makatulog, muli nilang nakita si Manang Deborah. Naroon lang ito sa likuran ng tahanan. Nag-aantay na makatulog sila. Nakita pa itong nakangiti bago sila nawalan ng malay. Lumalim na ang gabi. Doon lang nagkamalay si Erning at Tupe. Kaso naroon na sila sa kusina. Nakikita nila ang matandang nakatitig sa kanila. Marahang sinipa ni Erning si Tupe. Ininguso ang matanda. Mabuti na't gising na kayo. Mas masarap paglaruan ng biktima kapag gumagalaw at nagmamakaawa. Wika ni Manang Deborah. Hanggang sa nakita ni Erning ang iba't ibang parte ng tao doon sa kusina. Kumusta yung kinain yung bagoong? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit iba yung lasa? Hindi normal ang kinain nyo. Wika ni Manang Deborah. Manang, maawa ka sa amin. Huwag niyo po kaming sasaktan. Kung kailangan niyo po ng pera, bibigyan po namin kayo. Paalisin niyo lang po kami dito. Wika ni Erning. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yon? Hindi ko kailangan ng pera. Kayo mismo ang gusto ko. Wika ni Manang Deborah. Nagpatuloy sa paghahasa ng kutsilyo ang matanda. Habang si Erning naman, buong sikap na inabot ang balisong sa tagliran. Nang tuluyan itong makalas, nag-antay siya ng pagkakataon kung kailan lalapit ang matanda sa kanila. Kaso nga lang sa muling pagkakita sa mukha ng matanda, iba na ang itsura nito. Punong-puno ng ugat, buhaghagang buhok. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanila. Paglapit nito, nasuka si Erning nang makitang dinidilaan ang mukha ni Tupe. Kinuha nito ang pagkakataon. Buong puwersa niyang nilaslas ang dila ng matanda. Sabay baon ng kutsilyo sa kaliwang mata nito. Balak pa sana ni Erning na gilitan ito ng leeg. Subalit malakas ang puwersa ng matanda. Buong puwersa silang tinulak hanggang sa tumakbo papaalis sa lugar. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Erning at Tupe upang makatayo at kunin ang iba pang kagamitan sa lamesa. Halika na, Tupe. Umalis na tayo dito bago pa bumalik yung aswang. Wika ni Erning. Saan naman tayo pupunta? Bakit hindi na lang natin patayin yung matanda? Patayin natin bago pa tayo yung mapatay. Hahabulin lang tayo niyan kapag tumakas tayo. Wika ni Tupe. Tama naman ang sinabi nito. Kung sakaling makalabas man sila, wala naman silang pagtataguan sa lawak ng kakahuyan. Isa pa, dalawa sila at nag-iisa lang ang aswang.
Pero nang punta nila si Manang Deborah, hindi nila ito mahagilap. Ang naririnig ng nila ay ang mga pag-angil nito. Nang labasin ng matanda, nakita nila ang buong pagbabagong anyo nito. Itim ang balat, nakatitig sa kanila habang patuloy na umaangil. Sige, subukan mong lumapit sa amin. Nag-iisa ka lang Sa paglapit mo, sisiguraduhin kong hindi lang dila yung mawawala sa'yo. Wika ni Erning. Ano ka ba, Erning? Wag mo nang kausapin. Lalo mo lang ginagalit Wika ni Tope. Kagad sumugod si Manang Deborah sa kanila. Ang hindi alam ng aswang, may plano ang magkaibigan sa paglapit niya. Kaso nga lang hindi ito umayon sa kanila. Nagawang masakal ni Manang Deborah si Erning. Tope, tulungan mo ako, bilisan mo! Dala ng pagkataranta, nakuha ni Tope ang supot ng asin. Kagad niya itong inilagay sa palad at isinaboy sa aswang. Pero imbis na tumakbo ang aswang, hinabol ng matanda si Tope na tila may nais kunin sa kanya. Kagad naman itong nahalata ng binata. Aba, parang hindi lang yung dila mo yung gusto mo Teka nga. Wika ni Tope sabay kuha ng itim na bibe. Nasa loob ito ng bulsa. Pinakita niya sa aswang. Eto ba? Eto ba yung gusto mong makuha? Ano bang silbi ng bagay na to sa'yo? Mas lalong umangil si Manang Deborah. Maririnig ang garalgal ng boses nito. Hanggang sa tinapakan ni Tope ang bibe. Nang mabasag ito, napansin niya ang kakaibang pagkilos ng aswang. Nataranta si Manang Deborah at sinubukang umalis sa lugar. Kaso nga lang kagad siyang nawakan ni Erning. Doon nila napagtanto na ang lakas ng aswang naroon sa itim na bibe. Dahan-dahang bumalik sa anyong tao ang matanda. Ngunit hindi sila naawa sa matanda. Paulit-ulit nilang sinaksak ito hanggang sa tuluyang mamatay. Matapos ng lahat ng kaganapan, sinunog nila ang tahanan kasama ang aswang. Nagawa nilang makalabas ng gubat. Taliwas sa sabi ng matanda na walang tao sa sakayan ng bus sa madaling araw. Marami pang tao doon at meron pang nagtitinda. Mabuti na lang, sa tulong ng balisong ni Erning at sa ninakaw na asin ni Tope, nakaligtas sila sa kamatayan. Hindi nagtagal narating nila ang destinasyon. Makalipas ang 2 buwan, sinundo sila ng mga magulang. Ayon dito, namatay sa isang engkwentro ang pinuno ng sindikato. Ang ibig sabihin lang, wala nang tumutugi sa kanila. Pangalawang buhay ang ibinigay sa inyo. Huwag nyo nang sayangin. At sana naman, bawas-bawasan nyo ang kapilyuhan nyo. Wika ng ama. Pero para sa dalawa, hindi na ito kailangan pang sabihin. Labis na ang kanilang pagsisisi. Kailanman, ayaw nang bumalik sa liblib na probinsya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan ang itsura ng matandang aswang na si Aling Deborah. Ang Ninuno.